Natapos tayo sa kwento na, pinigilan ng ating bida na lumabas pa at maghanap ng kakainin nila, dahil alam nilang ito'y pagod na sa paglinis sa loob ng kuweba, kaya nagboluntaryo silang apat na sila na lang ang maghahanap ng makakain nila ngayong gabi. Hindi naman tumutol ang ating bida bagkus ay pinag-iingat sila nito. Makalipas ang ilang oras, at sumapit na nga ang gabi, nasa oras na ng pamamahinga. Ito yung oras na masarap maglaro ng lalabay. Nakahiga na ang ating bida na di kalayuan sa mga babae pero, nakita nating lumapit sa kanyang higaan si Guan Sufei kay Liu Yi dahil gusto niya itong makatabi matulog. Ikinagulat naman yun ng ating bida dahil sa pagtabi ng kanyang ex-girlfriend sa kanya at napansin agad yun ng dalaga kaya inilapit pa niya ng gusto ang kanyang katawan kay Liu Yi. Liu Yi, natatakot ako matulog kung wala ka sa aking tabi habang himis-himis ni Guan Sufei ang pandesal ng ating bida kaya humarap ang ating bida kay Guan Sufei at hinawakan ang kanyang mukha at sabay sabing, "Huwag ka mag-alala Sufei, nandito lang ako sa tabi mo kaya huwag ka na matakot, basta na nandito ka lang sa tabi ko ay walang anumang kapahamakan ang lalapit sa'yo. Ako na ang bahala, tama ka dyan, sabi ng babae sa likod niya. Kaya gulat na gulat ang ating bida dahil kahit saan siya tumingin ay literal na pinaikutan siya ng mga babae. Bakit? Hindi rin ba kayo makatulog nang wala ako sa tabi nyo? Sabi ng ating bida sa kanila na nagtutulog-tulugan, si Guan Sufei na nagpapakita ng maamong mukha ay binulungan si Liu Yi. "Yakapin mo ako Liu Yi dahil sobrang natatakot ako. Ang kuwebang ito ay nakakatakot talaga, sa tingin ko parang may multo dito sa lugar natin." Habang nagmamakaawa ang mata ng ating dalaga, sabay may sumisigaw sa labas ng kanilang kuweba. Naririnig nila na parang may sinasaktan na tao sa labas kaya sinabihan agad ni Liu ang kanyang mga kasama na huwag silang gagawa ng ingay. Si Sosuro ay bamulong na, "Ano yun? Hindi kaya multo yun. Hindi kaya, hindi tayo sigurado dyan, pero kung ano man iyon. Kalma lang kayo dahil kasama nyo ako ang bahala dito." Si Guan Sufei ay matalino kaya agad niyang nakilala ang boses, parang boses yun ni Habi. Pero bakit ang ingay ay parang lumalakas? Si Liu Yi na hindi na makatiis na umupo lang sa kanyang pwesto ay agad itong tumayo upang alamin kung ano talaga ang mangyayari sa labas kaya sinabihan niya ang mga kasama niyang mga babae na kahit anong mangyari ay huwag silang lalabas at manatili lang sila sa loob. Agad namang lumabas ang ating bida upang alamin kung ano talaga nangyayari sa kanila. Habang naglalakad siya patungo sa may ingay, ay lalo itong lumalakas habang papalapit ito ng papalapit kaya nagtago ang ating bida sa malaking bato, at sinilip niya ang mga ito. Si Liu Yi ay nagulat sa kanyang nakita dahil may nakita siyang mga nilalang na ngayon niya lang nakita. "Tama lang yan sa inyo dahil masyado kayong masisiba? Siguro ang mga yan ay nabiktima nyo kaya gumanti sila ngayon sa inyo." Kaya lang may napansin pa ulit ang ating bida na may isang babae na ibang-iba sa kanila dahil ito ay nakasuot na parang pangmadre. Si Kapitan Yang Bakhan ay pilit na kinakausap ang mga taong gubat na hindi naman siya naiintindihan, kahit ang salita nila ay di rin niya alam kung anong lingwahe. "Ano ba ang nangyayari? Hindi ko talaga alam kung ano ang ibig mong sabihin, ang gusto ko lang ay mabuhay," sabi ni Kapitan sa taong gubat, pero dahil parang bubuyog ito sa pandinig ng taong gubat ay nairita na ito sa kanya kaya hinito na lang siya ng latigo sa kanyang katawan. Si Yang Bakhan ay talagang nasaktan at napasigaw ito ng malakas. "Kung laro ang hinahanap mo, ayan na, yan na ang laro na gusto mo mangyari at nalalasap mo na." Habang pinapanood ni Liu Yi sa di kalayuan si Kapitan dahil sa itingal niya sa sakit, karma ay nasa tamang oras talaga dadating sa'yo. Ang babae na parang madre ay lumapit sa mga batong sinira ng ating bida. Lumuhag ang babae sa tapat ng tambak na bato at naalis ang mga ito at lumabas ang ice-tatwang kahoy. Siya ay nanalangin at biglang may lumabas na maliwanag na pabilog sa paligid ng ice-tatwang kahoy. Agad-agad namang lumiwanag ang tuldok sa palad ng ating bida. Siya nagulat at nabigla. "Ano nangyayari? Ang palad ko ay kumikislap ng liwanag. Ano ito?" Ang babae na parang madre ay pinagpatuloy ang panalangin hanggang sa may lumabas sa kanyang likod na isang nilalang na may dalawang mahahabang pangil. Kakaibang hayop ito. Mahirap ipaliwanag, bahala na kayo kung ano yan. Basta inutusan siya ng babaeng madre na maghanap at agad naman naunawaan ng hayop na yun kung ano ang hahanapin niya kaya agad na itong lumundag at umalis para maghanap ng target niya. Si Liu Yi na may masamang pakiramdam at di moari ang nararamdaman ay bigla itong nag-alala kung ano kaya ang target ng halimaw na yun. Sa kanya napagtanto na baka pupunta yun sa kuweba nila at baka ubusin ang mga kasama niya doon, kaya kailangan niyang mapatay ang nilalang na iyon. Ganun pa man,
ay isinantabi niya na muna iyon dahil mas gusto pa niya mag-obserba kung ano ang malalaman niyang kakaiba bukod sa kakaibang nilalang na hayop. Nakita niya ang babae na may isang lumulutang na kulay green na core sa harap niya, at nakapaikot ang aura nito sa babae, at ang babae naman maya-maya ay siya na ang lumulutang sa ere. Ang ganitong pangyayari ay makikita lang sa mga pelikula ng mga Tsino, kaya nang makita ito ng ating bida, ay sobrang gulat na may pagkamangha. Ano kayang trick ang ginamit niya para lumutang siya ng ganyan? Grabe, para siyang God, totoo ba ito? Talaga bang nakikita ng mata ko ang pangyayaring yan? Paano ba ipapaliwanag ang ganyang pangyayari? Ganun pa man, ang importante ngayon ay makabalik ako sa kuweba at ibalita ko sa mga kasama ko ang lahat ng mga nakita ko, na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Sa kanyang harapan ay may biglang dumaan na isang maliwanag na ikaw, kaya mas lalong nagmamadali makabalik ang ating bida sa mga babae. Ang dalawang magkapatid na sina Sufei at Ling Yu ay natulala, ganun din sina Sosuro at Mili ay di agad nakagalaw ng 5 segundo dahil sa ibinalita ng ating bida sa kanila. Ano? Totoo ba? Nakakita ka ng God? Si Guan Lingyu ang unang nag-react nang marinig niya ang impormasyon kay Liu Yi. Hindi ito madaling paniwalaan, pero babae siya, hindi ko alam kung maganda ba siya o ano. Kasi natatakpan ang mukha niya ng buhok. Ano palagay mo sa amin? Tay, matakot mo ba kami o ginagawa mo kaming mga bata na dapat maniwala kami sa mga pinagsasabi mo? Hindi ko kayo tinatakot. At bakit ko naman kayo tatakutin? Bakit? Sa tingin mo mga batang paslit pa tayo para maglukuhan dito? Sa tingin mo napaka-istopedo ko para makakita ng ganon? Sana pala di ko na lang sinabi sa inyo dahil nagmukha lang akong tanga na nagbabalita sa inyo. Pero sana paniwalaan niyo ako, dahil may masama akong pakiramdam na ang masamang halimaw na tinawag ng babae sa tingin ko tayo ang target niya. Kailangan niyong ayusin ang sarili niyo at ibalik ang tamang pag-iisip sabay manalangin. Si Liu Yi ay pinagmasdan mabuti ang marka sa kanyang palad. Mayroon talaga ako nararamdaman na peligro na papalapit sa atin, kailangan na nating makaalis dito. Bago matapos ang sinasabi ng ating bida, ang alulong ng mabangis na halimaw at nag-e-echo sa loob ng kuweba na napakalakas. Ang lahat ay huwag mataranta. Kailangan niyong pumunta sa isang lugar at ako na bahala gagawa ng paraan para harangan ang butas na ito papasok. Kumalma lang kayo at huwag kayong gagalaw o aalis sa pwesto niyo, pero ang ating bida ay sobrang nag-aalala kaya dahan-dahan niyang naharangan ng malalaking bato ang pasukan ng kuweba nila. Kung nakapasok ang halimaw na yun, siguradong wala nang matitira sa amin at walang makakaligtas. Si Liu Yi ay umaasa na gagana ang nasa isip niyang plano na harangan ang daan. Halos nasa 100 malalaking bato ang kailangan para lang maharangan ang butas na ito, habang si Guan Lingyu ay hawak-hawak ang matalim na palakol ni Liu at handa nang ibigay ng ating magandang dalaga ang paboritong armas ng ating bida. Dahil ang armas na ito ay napakarami ng pinagdaanan kaya kay Liu Yi at sa armas na ito nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Liu Yi, itong palakol, gamitin mo kung nagpumilit pumasok ang halimaw. Si Liu Yi ay napatingin at kinuha ang palakol. Magtiwala ka lang sakin. Si Liu Yi ay agad na pamwesto at inihanda ang palakol. Ang mga babae ay kinakabahan at nag-aalala sa ating bida. At sa ating inaasahan, ang ingay ay palapit na sa kanila. Si Liu Yi ay bumaba at umatras muna upang alamin kung makakaya bang pasukin ng halimaw ang ginawa niyang harang. At yun na nga, ang harang ay unti-unti na ibigay dahil ang halimaw ay nasa bakanan na ng kuweba. Napaka-impossible naman ito. Ang bawat bato na nilagay ko ay halos nasa 17 kilo ang bawat isa. Napakalakas naman ata niyang halimaw na yan. Si Liu Yi ay lalong nag-aalala lalo sa mga kasama niya sa loob ng kuweba kaya sa kahit na anong paraan ay kailangan niyang ipagtanggol ang kanilang kinalalagyan. At ang halimaw ay dumungaw na sa nagawa niyang butas dahil nasira niya na ito. Subalit si Liu Yi ay nakahanda ng tag-in ang halimaw subalit napansin niyang ibang klase ang balat nito at nakakasiguro siya na kahit pagtatagain niya ito ay baliwala lang din dahil sa kapal ng kaliskis nito, pero bigla agad siyang may naisip na paraan upang mapaalis ang halimaw sa kanyang harapan. Naisip niyang gamitin ang apoy kaya sinigawan niya ang mga babae na kumuha ng kahoy na may apoy at tinapon ang palakol sa tabi. Agad-agad naman silang kumilos at kumuha ng kahoy na may apoy. Dala ni Mili ang kahoy na may apoy at ibinigay sa ating bida. Bigla naman silang inataki ng halimaw kaya itinulak niya si Mili papalayo upang mailigtas, habang kinuha ni Liu Yi ang apoy sa kanya, at nang malaman niyang nasa maayos na ang lahat ay naghanda na ito upang iharang ang apoy sa butas na nagawa ng halimaw.
nakita ng halimaw ang apoy at talagang natakot ito, kaya iniwan niya na lang ang lugar at umalis. Sinilip pa ng ating bida kung talaga bang umalis na ang halimaw, at nang masiguro na niyang wala na ang halimaw ay bigla naman nagtanong si Guan Sufei kay Liu Yi kung umalis na ba talaga ang halimaw. Dahil sobra ako natatakot lalo pag bumalik pa ito, hindi na babalik yun, dahil takot yun mamatay. Alam niyang hindi niya tayo magagalaw, pero kailangan na rin natin umalis dito. Ganun pa man, alam ko na kahit saan tayo magpunta ay masusundan at masusundan parent tayo dahil sa alam na niya ang amoy natin. Mili, may alam ka bang ibang paraan para hindi tayo masundan? Oo, dahil dati ako nag-aalaga ng mga aso na kasama lagi ng mga pulis, kaya alam ko na may paraan pa. Salamat, sabi ni Liu Yi, at tama talaga ako. Sige, at simulan na natin maglakbay upang humanap ng lugar na mas angkop sa atin. Habang naglalakbay sila para makalayo sa lugar na kinampuhan nila ay naisip ni Liu Yi na maglagay ng mga putik sa mukha. Si Guanling Yu ay napansin si Liu Yi na naglalagay ng putik sa kamay kaya nagsabi ito, Liu Yi, ano ginagawa mo? Tumatakas tayo sa halimaw, bakit nagagawa mo pang maglaro? Si Liu Yi ay agad namang sumagot na hindi ako naglalaro. Naglalagay ako ng putik sa mukha dahil ang halimaw na yun ay may malakas na pang-amoy kaya pag naglagay tayo nito ay matatakpan ng amoy putik ang amoy natin. Kaya kailangan nyo ring maglagay nito para hindi tayo masundan. Si Liu Yi ay agad naman nilagyan ng mukha ni Guanling Yu. Kailangan mo maglagay nito para sa ating kaligtasan kaya huwag ka na magtanong o magreklamo, at hindi naman na talaga nagreklamo kundi sumunod din ang ibang mga babae na maglagay din sa kanilang mukha. Wala na sa kanila ang mga kartihan dahil ang mas mahalaga na sa kanila ngayon ay ang mabuhay sa kahit na anong paraan, at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay, dumaan sa kagubatan, kabundukan at tumawid sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, si Guan Sufei ay may nakita na isla sa di kalayuan at tinuro ito kay Liu Yi na kung pwede tignan daw nila iyon, at pansamantala po muna natin puputulan ang kwentong ito dito mga ka-recap. At kung nagustuhan nyo po ang kwento ngayon ay paki-like naman po at mag-iwan na rin po ng comment upang ating mabasa. At yung mga hindi pa po nakasubscribe mga ka-recap ay, baka naman, mag-subscribe na rin po kayo. Huwag nyo rin po kalimutan pindutin ang maliit na kampana natin dyan mga ka-recap para updated po kayo sa mga susunod po nating mga video. Maraming salamat po and God bless you all.